Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Ito po ang inyong kaisa-isang political analyst. Habang tumatagal, lalong sumasarap, Badong Aratlis po. Ito po, meron pong privilege speech si na naganap tungkol po sa kanyang katwiran. Bakit? Finally, no, sasagutin po natin ito pong privilege speech nito ni Senator Lacson dahil sa tingin ko po naghanap lang po ng palusot itong si Senator Lacson tungkol po sa kanyang sa kanya pong hindi pag-imbestiga dito po sa 18 ex-Marines, no? Siguro marami na nasabi rito pero mas maganda tignan po natin yung katwiran ni Senator Lacson. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit po siya nangangatwiran, kung bakit hindi niya iimbestigahan. Samantalang napakalinaw po, may akusasyon, no? May akusasyon po ang 18 Marines at malinaw po sa akusasyon nila. Sinasabi po nila na sila po ay 18. Sila po ay parte nitong mga delivery boys ng maleta ni Saldico. Pero ang frustrated po tayo. Wala namang ibang alternative si Lacson para papanagutin yung mga nagkasala, no? Wala naman po siyang alternative para finally magkaroon ng katarungan yung mga ninakaw na mga ano. Tapos eto po, ayaw niyang ipursu. Asa na yung sinasabi mo lagi na where the evidence will lead us, di po ba? Yan po lagi yung sinasabi ni Senator Lacson eh. We will go where the evidence will lead us. Eto na po yung ebidensya kung saan na po lumalapit sa inyo. Pakinggan po natin at sasagutin po natin kung may pagkakataon tayong sumagot dito sa mga sinasabi ni Senator Lacson. Senate President Pro Tempore would like to be recognized to avail of the privilege hour. May we recognize our distinguished colleague, Senator Panfilo Lacson. The President Pro Temp, Senator Ping Lacson, is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. Tingnan niyo ang sinasabi niya, yung sarili niyang judgment. Siya lang po hindi niya po dinadama yung Senate. Siya lang po ang umaawat, no? Mathematically impossible daw. Yan sinasabi niya nagbibigay po siya ng math. Ang tanong ko lang, bakit ikaw ang magpapasya kung math po ang pinag-uusapan? Ikaw po ba ay eksperto sa math? Ang tinapos nyo ba ay may kinalaman sa math? Di ba? Kasi parang tumatayo siyang expert eh. Expert siya na by himself, pinagdudahan niya. Sige, tuloy po natin kung ano itong sinasabi niya. Kasi kino-question niya raw, siya mismo ang nagko-question
Kaya lang, nagko-question siya pero wala wala namang sasagot. Kino-question niya lang sa hangin. Di ba mas maganda, Senator Lacson, kung imbitahin mo silang 18 para mag-question ka man, may sasagot, di ba? Sige. Kaya ako, pabor ako sa dapat imbitahin tong 18 na to eh. Tuloy po natin sinasabi ni Senator Lacson. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability. Ayan, ito sinasabi niya no? Dapat daw mag-adhere sa rational standard ng believability. Sino po yung nag-set ng standard na itong mga testimonyang to ay believable at hindi believable? Ikaw na naman? Yun yung problema namin eh. Bakit ikaw lang yung nagpapasya kung believable o hindi believable? Kung kapanipaniwala o hindi kapanipaniwala yung kanilang testimonya. Bakit ikaw ang magpapasya? Bakit hindi mo hayaan yung buong committee? Kaya nga committee yan eh. Blue Ribbon Committee yan, hindi yan Ping Lacson Committee. Blue Ribbon Committee at ang trabaho talaga ng Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga ng mga katiwalian. Yun po ang pangunahin nilang trabaho. Hindi po yan katulad ng mga ibang committee sa Senado na ang pangunahing trabaho gumawa ng batas. Ito po, ang pangunahing trabaho nito talaga ay mag-imbestiga. Yun yung hinahabol namin sa iyo. Ngayon, Senator Ping Lacson, doon na tayo. Ayaw mo silang imbestigahan dahil hindi sila believable. Sino yung iniimbestigahan mo na believable? Paulit-ulit ka lang, nakailang imbestiga ka na, panay mga taga-Bulacan eh. Wala na bang believable na mga, ang galing naman naming mga taga-Bulacan. Kami lang pala ang believable para sa iyo, yung mga taga-Bulacan lang. Paano po yung mga taga-Ilocos? Kung ayaw nyo po itong 18 Marines, bakit ayaw nyo reimbitahin yung mga taga-Ilocos? Yung mga DPWH ng Ilocos, ng iba pang lugar. Bakit panay taga-Bulacan lang? Sige po, ituloy po natin. Before we take appropriate action. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Senator Lacson, yung mga akusasyon mo na trolls kami, kinu-question ka namin, pero hindi kami trolls. Eto mukha namin, no? Di ba yung trolls? Ang ibig sabihin ng trolls, di ba? Mga hindi totoong tao. Totoong tao po kami nagko-question sa mga ginagawa nyo. Hindi po kami trolls. For your information lang po. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for our... Di ba? Logical at mathematically possible man lamang. So ikaw ba ay yun nga po, may background po kayo sa mathematics? Para nyo po masabi na mathematically logical, kayo na po ang nag-judge mag-isa? Hindi po ba? Total, sabi kayo na sabi na mathematically logical. Pwede po ba na kasi po sila yung nagsasabi. Dinala po nila yan. Kung hindi nyo po maunawaan kung paano nila nadala yan, sabi nyo, mathematically impossible yung madala nila to, yung halagang 805 billion. Kung yan po ay mathematically impossible, bakit hindi nyo po sila tanungin? 'Di ba? Kasi nagawa po nila eh. Nagawa po ng 18 na to. Hindi lang naman po sila 18 eh. Marami pa po yan. Lumantad lang po 18. For your information. Kung marami pong tauhan yan, ano po yung sinasabi nyo bang hindi logically possible? Mathematically hindi logically possible. Kung tinatanong nyo na sila ng direkta, tapos kumuha naman kayo ng mga mathematician para pabulaanan naman yung sinasabi nila kung gusto mong gawin yun, di mas maganda.
Di po ba? Hindi yung sinabi mo lang, yun na yung katotohanan. argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary O, di ba? Sunog ka dyan. Kasi yung una mong pahayag, tignan mo ha, Senator Lacson ha. Naalala ko lang bigla dahil sumagot si Baligod eh. Sabi mo, imposible naman. Una mo sinabi to, imposible naman yung 805 billion samantalang 1.3 trillion lang yung budget ng flood control. Nung nasagot ka na yan na hindi lang galing sa flood control, o di ba? Samantalang una mong sinabi, imposible yung 805 billion dahil magkano lang yung sa flood control. Ngayong nasagot ka, iibahin mo na naman yung kwento. Kaya nga hindi ka rin reliable kasi nabutata ka na dyan sa punto mo na yan na imposible 805 billion ng naging katkong nila dahil 1.3 billion lang in actual yung buong budget. Nabutata ka na dyan, Senator Lacson eh. O, di ba? O, ibig sabihin, hindi mo kaya rin, hindi ka rin reliable na ikaw yung magpapasya kung believable o hindi. to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years. Okay. 'Di ba? Nag-a-assumption na siya, 'di ba? Ina-assume niya na 5.5 years ang aabutin kung 500,000 pesos ang bibilangin nila sa loob ng isang araw. Magtrabaho man daw ng 24/7, ibig sabihin araw-araw, walang pahinga, aabutin pa rin ng 5.5 years kasama yung distribution. Ang tanong, paano mo naman kinuwenta yun? Ilan naman yung tauhan? Ilan naman yung sinasabi mo na tauhan na nagkwenta nun? Di ba? Paano sila tumagal naman ng 5.5 years? Reliable din ba yung sarili mong kwento? Sa kwenta mo, yung kwento mo, yung kwenta mo na kunento mo, gaano ka-reliable yan? Ilang tauhan yung sinasabi mong nagtrabaho? Baka naman
Baka naman mga tauhan. Baka mga tauhan lang yan. 500,000? 500,000, ibalik nga natin kung magkano raw. 500,000 per day? O 500 million per day? Paano mo nalaman na 500 million lang yung kayang bilangin at kayang i-distribute ng mga tao sa loob ng isang araw? Hindi po ba? Kaya nga, sa kwenta mo, na kinuwento mo, yan yung lalabasan, 5.5 years. Nagawa nga nila ng 3 years eh. O kung ilang taon man nila dinistribute yun. Nagawa na po nila sa actual. Ang gagawin nyo lang po, hindi na tayo mag-i-imagine. Tignan po ninyo ang ginagawa ni Senator Lacson ha. Sabi nung 18 na Marines, ex-Marines, nakapag-deliver po kami, ganun. Na-deliver po namin. Delivery lang sila, wala yung bili. Hindi ko alam kung sila rin na nagbibilang. Delivery lang sila. Malamang may ibang nagbibilang. Pero eto po, nag-deliver po sila. Malamang counting machine yun, no? Counting machine. Kasi sa bangko may counting machine. Nag-deliver po sila. At saka yan po galing sa bangko, kung hindi ako nagkakamali. Galing po yan sa bangko, kaya hindi na po yan yung sabog-sabog na nakikita po natin na sa mga pelikula. Yung mga galing po sa mga kung saan krimen na may mga counting machine din. Sa madaling salita, kwenta lang yan sa kwento mo eh. Naaabot ng 5.5 years. Kwento mo lang yan sa kwenta mo. Eto, nagsasabi sila, eto naganap. Ikaw naman, sinasabi mo sa amin, mag-imagine tayo. Mag-imagine tayo, ganito ang naganap. Sino po ang mas kapanipaniwala? Yung mga totoong tao na totoong nag-deliver ayon sa kanilang affidavit? O yung kwenta mo ayon sa kwento mo? Tuloy natin. Or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. Sa kwenta mo, sa kwento mo, aabutin sila ng 2028, hindi pa sila tapos mag-deliver. Pero na-deliver nila sa kanilang affidavit eh. Nakuha nyo, Mr. President? Na-deliver nila sa kwento nila na nakalagay sa kanilang affidavit na pinirmahan nila. Paalala ko lang ha, may tendency po kayo na magkamali. Di po ba? Kasi kwenta-kwenta lang kayo. Katulad ng pagkakamali nyo na inamin nyo na 805. Sabi nyo, galing lang sa wedding. Sa wedding to. Sabi nyo, galing lang po sa flood control. Yung tansya nyo. Hindi naman po sa flood control lang. Nung na-realize nyo na hindi lang sa flood control, iba na po ang kwento nyo. Iba naman yung atake nyo ngayon. Ang atake nyo ngayon, mula sa pagbibilang hanggang sa distribution, 2028 na, hindi pa nila na-deliver lahat. Kwento nyo lang lahat yan eh. Etong mga to na nangyari na eh. Ang gusto naming malaman, banggain yung kwento nyo ng katotohanan ng kwento nila. Kasi sila yung nag-deliver eh. Unless na may nalalaman kayo sa pagde-deliver. Tuloy po natin. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients.
Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical. Oh, bakit naging kanina 5.5 and a half years? Bakit ngayon 4 years na lang? Oh, kakukwento mo lang ng 5 and a half years kanina. Ngayon 4 years mahigit na lang. Nabawasan na kagad. Kung tatagalan mo pa yung speech mo, baka kaya na ng 1 taon na lang. Nakuha nyo po? Oh. Pati yung kwenta niya, nagbabago eh. Kanina, 5 and a half years. Tapos ngayon, 4 years na lang mahigit. Eh, baka pag tinagalan po nyo yung kwenta nyo, talagang magkaroon na po ng pagbabago. Teka muna, ayusin lang natin to ng konti. At nagbago na. Tuloy nga natin kung okay pa rin. Nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? 0? Was he just a messenger? Nabanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Oh, katulad niyan, Senator Lacson, ang tagal na po niyang John Tiksay tsaka Estrada na yan. Paulit-ulit po yung mga pangalan na yan. Bakit hindi niyo po naimbitahan nung pang-araw? Nung una pa kayo nag-imbestiga, bakit hindi niyo po inimbitahan man lang yan? Before pa po tong mga 18 soldiers, nababanggit na yan, John Tiksay, Estrada, pati po ng mga taga Bulacan, alam ko nababanggit yan eh. Bakit hindi niyo po sila napatawag man lang? Di ba? Wag na yung 18 soldiers, yan na lang 2 na yan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805. Oh, yan, di ba? Nagbibigay po siya ng duda. Ang sinasabi niya, parang imposible naman. 15% ng cash sa buong Pilipinas dumaan kay Saldico. Alam niyo po, napakalawak po na nakawan na to. No? Lahat po to imposible. Imposible po to lahat. Paano po namin yung krimen po na to, imposible po lahat, Senator Lacson. Kung yan lang po ang batayan nyo, yung kaimposiblihan. Imposible po para sa aming pangkaraniwang tao. Paano napalusot yung Ghost Project samantalang ang daming pumipirma doon? Ito ang project, sasabihin, tapos na po yung project. May mag-inspection, in-inspection, project completed. Meron na namang nagpatunay na project completed, project. Imposible din po. Billion. Walang nakikita pero napapalabas po nila na may proyekto. Ngayon, ang sasabihin nyo lang, imposible na dumaan kay Saldico lahat ng
15%. Hindi naman po sinasabi na lahat ng pera dumaan kay Saldico. 15%. Kung ganun po, 'di ba mas maganda kung naimbitan nyo tong mga 18 soldiers, ex-soldiers, at naimbitan nyo rin tong sinasabi nyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, para ngayon yung mga tao, may pagpipilian po sila. Mas tama tong sinasabi ng Bangko Sentral. Kasi pwede mo sabihin yan, hindi mo lang pinipresent eh. Di ba? Nasunog ka na, Senator Ping Lacson, doon sa 805 na imposibleng galing sa flood control eh. Talagang imposible dahil sabi nila nung mga tao, hindi lang naman flood control merong corruption eh. Ngayon, eto po, di dapat sunog na sunog yung 18 soldiers dito sa sinasabi nyo na yan. Kung inimbitahan nyo yung taga-BSP at sasabihin niya na imposible yan sinasabi nila na dumaan lahat kay Saldico. Para matanong din kung talagang imposible ba o imposible. Kasi unprecedented po itong nakawan na to. Unprecedented po lahat. Unbelievable po lahat ng nakawan na naganap. Meron pa ba kaming hindi paniniwalaan ngayon? Kayo rin nga, si President Marcos nga nagsabi, lahat, yung top 15 contractor, ilang porsyento ang napunta sa kanila. Imposible po yun. Pero naganap eh. Tuloy natin. Billion pesos in totality that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases like the former DPWH officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc. Contractors, etc. must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Majority Leader.